Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw pag-usapan lang natin yung mga naging event ni PBBM. Bali kung matatandaan nyo po, noong December 13, ay pinangunahan ni President Bongbong Marcos yung pamamahagi po ng, kumbaga parang pamaskong handog ng ni PBBM sa mga kabataan, no? Bali, ang tema po ay Balik Sigla, Bigay Saya, Nationwide Gift Giving Year 3. Kung matatandaan nyo mga kababayan, last year, nakapag-cover po tayo no, ng event na to. Napakaraming kabataan, galing po sa mga orphanage. Yung iba po, cancer patient, ganyan. Na nabigyan po, o napasaya po ni President Bongbong Marcos. Piruin nyo mga kababayan, may presidente tayong gantong proyekto para sa ating mga kabataan. Actually, hindi lang sa mga kabataan eh. Diba? May presidente tayong ganto, nag-e-effort ng ganto. Sabi kasi nila, diba, sabi nung iba, mga kritiko ni BBM, pag ordinaryong Pilipino ka, hindi ka makakapasok ng Malacanang. Bakit ako? Ordinaryong Pilipino lang naman ako. And last year, nag-start ako makapasok ng Malacanang. And hindi lang po ako mga kababayan, yung mga kabataan, katulad nito, yung event ni PBBM noong December 13, yung gift giving, kung saan maraming kabataan po ang nakapasok doon at napasaya at nabigyan ng munting regalo ng ating pamahalaan. Kumbaga, despite na sobrang busy ng ating presidente nagtatrabaho, gumagawa pa rin siya ng paraan para magbigay ng oras at panahon sa ating mga kabataan. And ito nga po, no, ang sabi, outstanding work and being honored to the country along with various sectors collaborating with the government to boost the economy. The government's commitment to national security and peace is also upheld as it combats illegal activities and strengthens the nation's armed forces to achieve a stable and developed Philippines. These initiatives are rooted in the administration's vision of a prosperous bagong Pilipinas dedicated to delivering good governance, enhance the welfare of the Filipino people. Last year mga kababayan, nakasama tayo na-cover natin and sobrang saya ng mga kabataan. Alam mo yung mga kritiko ni PBBM na parang gusto nilang ipagkait sa mga kabataan na to yung saya na nararamdaman nila. Kasi ang dami ko nababasang negative comments na kesyo ganito, kesyo ganyan, puro party daw. Mga kababayan, ang Pasko ay para sa lahat. And magpasalamat tayo dahil may presidente tayo na kahit busy sa pagtatrabaho, nagbibigay at naglalaan ng oras para sa mga kabataan. Isa pa dyan mga kababayan, yung nangyaring konserto sa Palasyo noong December 15 mga kababayan, na pinangunahan din syempre ni PBBM. About naman po ito, no, sa Philippine film industry. Sabi kasi nung iba na pili lang daw yung nakakapasok sa Malacanang. Mga artista lang daw ang nakakapasok sa Malacanang. FYI po, at nakakapasok ng Malacanang. Kay bata, kay matanda, senior, artista, PWD, or kahit saang industriya pa yan, nakakapasok po ng Malacanang. Walang pinipili ang Malacanang. Nakakapasok po lahat. And noong December 16 nga po, nagkaroon ng pasasalamat sa Pangulo na naimbitahan po tayo, no? And syempre, masarap sa pakiramdam na makita ko yung mga sumusuporta kay BBM na hanggang ngayon, kasama pa rin po natin. Hanggang ngayon, nagtitiwala at sumusuporta sa administrasyon at sa mga visions, sa mga programs, infrastructure ng pamahalaan. Please give space po sa ating first couple. Huwag po natin silang dumugin. Muli po, huwag po natin dumugin ang ating first couple. Alam ko po, ramdam po ang excitement ninyo na makita nyo talaga in person ang ating mahal na Pangulo, ang ating first. Kamay mo na sa start. Ayan, PBM. Kamayan lang kita. Okay na! PBM, Merry Christmas! Ma'am Lisa. PBM, Merry Christmas po! Ingat, BBM! Isa pa dyan mga kababayan yung sa Tara sa Palasyo. Kasi after po nitong pasasalamat mula sa Pangulo, kinagabihan,
nagkaroon po nung Tara sa Palasyo, yun yung open yung Malacanang kahit kanino para ma-enjoy nila yung free rides, yung music band, and may mga food stall na kung makikita nyo po sa social media natin, sa YouTube natin, na i-post na po natin yan. So, nag-start magbukas ang Malacanang noong December 16 ng 4 to 5 a.m. para sa Misa de Gallo. So, may mass po doon. And then, 5 to 6 a.m., yun yung may mga pre-kakanin na handog ang Office of the President. And then, sa gabi naman po, 6 p.m. hanggang 11 p.m. open siya para naman po dun sa free rides, sa live band, and then dun sa food. Mga kababayan, bumili tayo ng shake, yung real fruit shake dahil gusto ng aming anak at ni Joshua Corpus. Alam nyo mga kababayan, natanong ko sila ate kung may binabayaran sila dito sa pwesto na to. Napag-alaman ko na libre po pala ang mga stall na ito na pumwesto dito, no. Siyempre napakalaking tulong yan na wala na silang binabayaran. And yun nga, dagsa na po yung mga tao. Siyempre marami ding customer. Ayan, so waiting tayo sa ating order na 2 melon. So yan. Ayan, so ito yung mga food stall na available ngayon dito sa Malacanang Palace na na-enjoy po ng ating mga kababayan. Kanina nag-try tayo ng siomai. Mura lang, 3 siyang malalaki. Nasa 30 pesos lang siya. And then nag-try din tayo ng nachos. Nachos at saka yung ano to, real fruit ba to? Nag-try tayo ng nachos saka yung fries. Ayan. So, magta-try tayo ngayon dito ng drinks. Gusto ko yung drinks na fresh. No, yung fruits. Mas gusto ko yung fruits kaysa dun sa mga ano lang. Marami na ng tao ngayon mga kababayan. Ayan, may mga rice bowls din sila sa mga gustong magkanin. Pero kami, ano lang, snacks lang talaga. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo po, nagpunta tayo para ma-feature kung ano nga ba. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi lang this year yan ginawa. From previous years, nagawa na rin po yan ni PBBM. Kasi sabi nga ni BBM, gusto niya na kasi sinasabi ng iba, ang Malacanang ay para lang sa first family, para lang sa mga politiko. Hindi po. Ang sabi ni BBM, ang Malacanang Palace ay tahanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po binubuksan yan. So, tomorrow, last day po nitong free rides, no? So, December 23, last day ng free rides, yung live band. And then, yung Misa de Gallo is last day po niyan is December 24. So, sa mga kababayan natin na nagnanais pumunta, bumisita, at ma-enjoy, no? Makikita mo sa mukha ng mga kabataan na nagpupunta doon yung saya. Kahit na sobrang nakakapagod at sobrang tagal ng paghihintay mo para makasakay ka. Kasi sobrang daming tao mga kababayan, dinudumog talaga siya. And nakakatuwa lang kasi yung mga bata na-appreciate nila yung ginagawa ng pamahalaan na binubuksan ang Malacanang Palace para sa lahat. So, sa mga kababayan natin na gusto magpunta, bali bukas po yung Misa de Gallo last day, December 24, 4 to 5 p.m. po yan, 4 to 5 a.m. And then yung free rides po, last day po tomorrow, December 23, 6 p.m. to 11 p.m. So, ilang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.